Isang malakas na kalabog ang pumunit sa abalang ingay ng kantina ng St. Jude Medical Hospital. Tumalsik ang tubig mula sa nabitawang baso. Kumalat ito sa sahig at ang ilang patak ay dumapo sa mamahaling sapatos na leather ni Dr. Ricardo Salcedo. Napahinto ang lahat. Ang mga kutsara at tinidor ay nanatiling nakaangat. Ang mga kwentuhan ay biglang naputol. Napapikit si Dr. Alena Reyes. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ito na naman. Hoy! Ano ba? Bulag ka ba? Umalingaw-ngaw ang baritonong boses ni Ricky, puno ng galit at paghamak. Sa harap niya, nakayuko si Leo, ang janitor. Basang-basa ang laylayan ng kanyang asul na uniforme. Nanginginig ang kamay niyang hawak pa rin ang basahan. Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong na, sabi ni Leo, hindi magawang itaas ang kanyang paningin. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Leo. Kitang-kita niya ang kahiyan sa pagkakayuko nito, ang panginginig ng kanyang mga balikat, at nakikita niya ang halos 100 pares ng mga mata sa loob ng kantina, lahat nakatutok sa eksena, tila nanunood ng isang palabas. Sorry? Sa tingin mo ba malilinis ng sorry mo tong sapatos ko? Sigaw ni Ricky. Itinuro niya ang sapatos na tila ba iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Alam mo ba kung magkano to? Baka 1 taon mong sahod, hindi pa rin sapat pambayad dito. Basura. Ang huling salita ay parang isang sampal, hindi lang para kay Leo, kundi pati na rin kay Alena. Humigpit ang hawak niya sa kanyang tinidor. Nagtatalo ang isip niya. Huwag kang makialam, Alena. Hindi mo tugulo. Ngunit isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging nanumpa na magliligtas ng buhay at magpapakita ng malasakit, ay hindi mapakali. Mali ito, sobrang mali. Bumalik sa isip niya ang nangyari kaninang umaga lang. Pagpasok niya sa kanyang klinik, may isang bulaklak ng sampagita na nakapatong sa kanyang mesa. Sa ilalim nito, isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Ngiti ka naman, doktora. Napabuga siya ng hangin. Padabog niyang kinuha ang kanyang stethoscope. Araw-araw, araw-araw na lang may ganito. Alam na alam niya kung kanino galing. Kay Leo, ang janitor na laging nakangiti sa kanya sa pasilyo, na laging bumabati sa kanya ng magandang umaga, doktora, kahit na hindi niya ito pinapansin. Nakakainis. Nakakailang. Ano ba ang gusto nito? Maya-maya, pumasok si Ricky sa kanyang klinik nang walang katok-katok, dala ang amoy ng mamahaling pabango at ang aura ng isang taong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Alena, bati nito, may ngiti na kayang magpatunaw ng puso ng maraming babae. I have 2 tickets for the Manila Symphony Orchestra this Saturday. Front row seats. Dinner afterwards. Iyon ang tamang alok. Iyon ang bagay sa kanya. Isang star surgeon at isang promising pediatrician. Bagay na bagay. Iyon ang sinasabi ng lahat. Ngunit ngayon, dito sa kantina, ang imahe ng perpektong Dr. Salcedo ay unti-unting nababasag sa harap niya. Lumuhod ka, utos ni Ricky kay Leo, at punasan mo tong dumi na ikinalat mo. Hindi na nakatiis si Alena, dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng pag-atras ng kanyang silya ay tila mas malakas pa sa sigaw ni Ricky kanina. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tama na yan, Ricky, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin. Nagulat si Ricky. Tumingin ito sa kanya,
hindi makapaniwala. Alena, what are you? Aksidente lang ang nangyari. Pagpapatuloy ni Alena, tinitingnan si Ricky ng diretso sa mga mata. Trabaho lang, walang personalan, Dr. Salcedo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Maging si Leo ay nag-angat ng tingin at sa unang pagkakataon, nakita ni Alena ang gulat at pasasalamat sa mga mata nito. Ngumisi si Ricky, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa ni Alena. Ang kanyang mga kaibigang doktor ay nanatiling tahimik, nagmamasid. Inilapit ni Ricky ang kanyang mukha sa kanya, sapat lang para silang dalawa ang magkarinigan. Ang amoy ng pabango nito ay parang nakakasakal na ngayon. Bakit mo pinagtatanggol ang basurerong yan? Bulong nito, ang bawat salita ay may bahid ng pagbabanta. Parang apoy na kumalat ang balita. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Alena ang bawat tingin na humahabol sa kanyang likuran. Ang mga bulungan na biglang tumitigil kapag siya'y dadaan. Pakiramdam niya ay isa siyang specimen sa ilalim ng mikroskopyo at ang buong ospital ang hukom. Nagkasalubong sila ni Ricky sa pasilyo. Dati, babatiin siya nito ng isang malapad na ngiti. Ngayon, nilagpasan lang siya nito na parang hangin. Isang tinging malamig at mapanghusga ang ipinukol nito sa kanya bago ito tuluyang lumayo. Masakit, oo. Pero ang mas masakit ay ang pakiramdam ng kahihiyan. Narinig mo ba? Si Doktora Reyes daw ipinagpalit si Dr. Salcedo sa isang janitor. Napatigil si Alena sa tapat ng nurses station. Sapat lang ang layo para hindi siya makita, ngunit sapat ang lapit para marinig ang lahat. Ang boses ay kay Nurse Patricia Ramos, ang laging nakabuntot kay Ricky. Grabe, no? Ano kayang nakita niya doon? May kakaibang taste yata si doktora, sagot ng isa pa, na sinundan ng mahinang hagikgikan. Napahigpit ang kamao ni Alena sa loob ng bulsa ng kanyang puting coat. Galit, pagkapahiya, pagkalito. Nag-uunahan ang mga emosyon sa loob niya. Gusto niyang sumugod doon at isampal sa kanila na hindi iyon totoo, na pinagtanggol lang niya ang tama. Pero para saan pa? Nakatanim na sa isip nila ang kuwento. Dahil doon, sinimulan niyang iwasan si Leo. Kapag nakikita niya itong naglalakad sa pasilyo, mabilis siyang liliko sa ibang daan. Kapag naririnig niya ang tunog ng kanyang cart ng panlinis, magkukulong siya sa kanyang klinik. Ayaw na niyang bigyan pa ng dahilan ang mga tao para pag-usapan siya. Ayaw na niyang madagdagan ang gulong ito. Isang gabi, pagod na pagod si Alena. Halos hating gabi na pero nasa ospital pa rin siya. Binabantayan ang isang batang pasyente na may mataas na lagnat. Nang sa wakas ay bumaba na ang lagnat nito, bumalik siya sa kanyang klinik, ramdam ang bigat sa kanyang mga mata at balikat. Gusto na lang niyang umuwi at matulog. Ngunit pagbukas niya ng pinto, may isang bagay na nagpatigil sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang paper cup ng mainit na kape at isang sandwich na nakabalot sa tissue. Walang tao sa paligid. Ang pasilyo ay tahimik, pero alam niya kung kanino galing. Umupo siya sa kanyang silya at dahan-dahang hinawakan ang tasa. Mainit pa, isang maliit na ngiti, ang unang tunay na ngiti niya sa loob ng ilang araw ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng lahat ng panghuhusga, may isang taong nakakita sa kanyang pagod. Kinagat niya ang sandwich habang hawak ang mainit na tasa. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Simple lang ang palaman, keso at hamon, pero sa sandaling iyon, parang ito na ang
pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Higit pa sa alinmang mamahaling steak na inialok sa kanya ni Ricky. Dahil ito'y may kasamang malasakit, walang kapalit, walang hidden agenda. Bigla, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa pag-iwas niya kay Leo. Nagtatago siya mula sa isang taong ang tanging ginawa lang ay magpakita ng kabutihan, habang hinahayaan niyang diktahan siya ng mga opinyon ng mga taong tulad ni Patricia. Bakit nga ba siya ganito? Bakit sobrang importante sa kanya ang sasabihin ng iba? Pag-uwi niya sa kanyang apartment ng gabing iyon, hindi pa rin maalis sa isip niya ang nangyari. Binuksan niya ang isang maliit na drawer sa tabi ng kanyang kama. Sa ilalim ng mga papeles, may isang nakatagong litrato. Siya at si Javier, ang dati niyang nobyo. Nakangiti sila pareho, kuha sa isang mamahaling yate. Si Javier ay gwapo, mayaman at galing sa isang pamilyang kilala sa lipunan. Siya ang lalaking pinangarap ng lahat para sa kanya. Ang perpektong kapareha, pero siya rin ang lalaking paulit-ulit na nanloko sa kanya. Dinurog ang kanyang tiwala hanggang sa wala nang natira. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magkakamali. Pipiliin niya ang sigurado, ang ligtas. Ang isang taong kagalang-galang, isang taong may estado sa buhay na hindi siya kailanman ipapahiya. Isang taong tulad ni Dr. Ricardo Salcedo. Tinitigan niya ang sarili sa litrato. Ang babaeng iyon ay bata pa, mapaniwalain. Natuto na siya ngayon. Itinago niyang muli ang litrato. Kailangan niyang itama ang sarili. Kailangan niyang bumalik sa plano. Si Ricky ang tamang landas. Si Leo ay isang komplikasyon na hindi niya kailangan. Kinabukasan, determinado siyang manatiling propesyonal. Ngunit hindi na malamig ang pakikitungo niya. Nang magkasalubong sila sa pasilyo sa halip na umiwas, tumango siya at ngumiti ng bahagya kay Leo. Salamat sa kape, sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig nito. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Leo na agad napalitan ng isang sinserong ngiti. Walang anuman po, doktora. Iyon lang. Pero sapat na iyon para gumaan ang pakiramdam sa dibdib ni Alena. Kinagabihan, muli siyang na-late sa pag-uwi. Isang emergency sa pediatric ward ang umubos ng kanyang oras. Halos wala ng tao nang lisanin niya ang ospital. Ang mahinang tunog lang ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ang maririnig. Habang naglalakad siya patungo sa parking lot sa likod ng gusali, natanaw niya ang isang pamilyar na anyo na nakaunipormeng asul. Si Leo. Naglalakad din ito palayo sa ospital. Hindi siya nito napansin. Imbes na dumiretso sa gate, bigla itong lumiko sa isang madilim at makitid na eskinita. Iyon ang daan sa pagitan ng ospital at ng lumang gusali kung saan nakatago ang mga dating records. Isang shortcut, pero kilala ang lugar na iyon sa pagiging delikado sa gabi. Kumunot ang noo ni Alena. Anong gagawin niya doon? Nagdalawang isip siya. Tatawagin ba niya ito o hahayaan na lang? Baka isipin pa nito na pinakikialaman niya ito. Akmang tatalikod na siya para magpatuloy sa paglakad nang may marinig siyang isang tunog, isang malabog na kalampag. Sinundan ito ng isang ungol, tapos isa pang kalampag mas malakas kaysa sa nauna, at pagkatapos isang sigaw. Isang sigaw ng matinding sakit na biglang naputol na tila may tumakip sa bibig nito. Nanigas si Alena sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napuno ng isang nakakakilabot na tensyon. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Sandali siyang natigilan.
Ang takot ay parang yelong gumapang sa kanyang mga ugat. Ang isip niya ay sumisigaw, "Tumakbo ka, Alena! Umalis ka na dyan!" Delikado, pero ang mga paa niya ay hindi gumalaw. Ang sigaw na iyon, ang sigaw ni Leo, hindi, hindi maaari. Isang malakas na puwersa, mas malakas pa sa kanyang takot, ang nagtulak sa kanya. Ang puwersang nanumpa sa ilalim ng Hippocratic Oath. Ang puwersang nag-aalaga sa mga batang may sakit, ang puwersa ng pagiging isang doktor. Tumakbo siya. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi habang tinahak niya ang madilim na eskinita. Ang amoy ng nabubulok na basura at mamasa-masang pader ang sumalubong sa kanya. At doon, sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw na aandap-andap, nakita niya siya. Nakabulagta si Leo sa maruming semento, nakabaluktot na parang isang basahan. May madilim na likido na kumakalat sa paligid ng kanyang ulo. Dugo. Leo, sigaw ni Alena. Dali-dali siyang lumuhod sa tabi nito, hindi alintana ang dumi sa sahig. Ang propesyonal na pagiging kalmado ng isang doktor ang biglang nanaig. "Leo, naririnig mo ba ako?" sabi niya. Habang marahan niyang tinatapik ang pisngi nito, umungol lang ito bilang sagot. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang katawan nito. May malaking sugat sa kanyang noo na malakas ang pagdurugo. Ang kanyang braso ay nasa isang anggulong hindi natural. Halatang may bali. Kailangan ng ambulansya. Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinakapa ang cellphone sa kanyang bag. Sa isang kamay ay hawak niya ang telepono para i-dial ang emergency number, habang ang isa naman ay mariing idiniin ang sugat sa noo ni Leo para mapigilan ang pagdurugo. Habang naghihintay, walang pag-aatubiling pinunit niya ang laylayan ng kanyang mamahaling bestida. Ginamit niya itong pansamantalang benda, maingat ngunit madiin na ibinalot sa ulo ni Leo. Ang puting tela ay agad na nabahira ng pula. "Leo, manatili kang gising. Huwag kang pipikit." Utos niya, ang boses niya ay matatag sa kabila ng nanginginig na mga kamay. "Sabihin mo sa akin ilan ang daliri ko." Itinaas niya ang kanyang kamay sa harap ng mukha nito. Pilit na iminulat ni Leo ang kanyang mga mata. "Doktora," hirap niyang sabi, bawat salita ay may kasamang sakit. "Ako nga, nandito ako, hindi kita iiwan." Tiniyak niya rito. Ang puso niya ay kumikirot, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya pa lubusang maintindihan. Galit. Galit sa kung sino man ang may gawa nito. Narinig niya ang papalapit na sirena ng ambulansya. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Pagdating sa emergency room, ang lahat ay kumilos na parang isang makina. Mga nurse na sumisigaw ng mga vital signs, mga doktor na nagbibigay ng mga utos. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili si Alena sa tabi ni Leo, hindi bumibitaw. "Doktora Reyes, anong ginagawa mo rito?" tanong ng isang nurse na nakakilala sa kanya. "Pasyente ko siya." Madiin niyang sagot, sapat na para walang sino man ang magtangkang magtanong pa. Habang inihahanda si Leo para sa operasyon dahil sa bali nito sa braso at sa posibleng internal bleeding, napansin niya ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga kasamahan. Mga tinging nagtatanong, mga tinging nanghuhusga. Anong ginagawa ng isang respetadong pediatrician kasama ang isang bugbog saradong janitor sa ganitong oras ng gabi? Hindi niya sila pinansin. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. "Alena."
Napalingon siya. Nakatayo doon si Dr. Ricky Salcedo, bihis na bihis pa rin sa kanyang mamahaling suit, tila walang bakas ng pagod. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, o yon ang gusto niyang palabasin. Ricky, sagot niya, ang boses ay pagod. Narinig ko ang nangyari. Grabe. Are you okay? You must be shaken, sabi nito at akmang hahawakan ang kanyang balikat. Automatikong umiwas si Alena, isang maliit na kilos ngunit puno ng kahulugan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Ricky. Isang saglit na pagkadismaya bago ito napalitan muli ng pekeng pag-aalala. Hayaan mo na to, Alina. We'll take care of him. Magpahinga ka na. Sabi ni Ricky sa isang malumanay na tono. Hindi, matigas niyang sagot. Dito lang ako. Tinitigan siya ni Ricky, ang mga mata nito ay naniningkit na tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Bago ito makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng operating room at inilabas na si Leo, nakahiga sa stretcher patungo sa recovery room. Hindi pa rin ito gising. Habang itinutulak ang stretcher palapit sa kanila, pilit na iminulat ni Leo ang kanyang mga mata. Tila may hinahanap. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Alena ang isang kislap ng pagkilala dito. Dahan-dahan, itinaas ni Leo ang kanyang kamay na hindi nabalian, nanginginig. Hinawakan nito ang dulo ng kanyang manggas. Mahigpit, inilapit ni Alena ang kanyang tainga sa bibig nito, iniisip na baka may gusto itong sabihin. Isang salita lang ang lumabas, mahina at garalgal, bago ito tuluyang nawalan ng malay. Ingat! Ang isang salitang iyon na halos hangin lang na dumaan sa kanyang tainga ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Alena. Binitawan ni Leo ang kanyang manggas at tuluyan ng ipinikit ang mga mata habang itinutulak palayo ang stretcher. Naiwan siyang nakatayo doon, nakatitig sa pasilyo kung saan nawala ang stretcher ni Leo. Ang salita ay umaling-awngaw sa kanyang isip, paulit-ulit. Ingat. Ingat saan o kanino? Sa mga umatake sa kanya na maaaring bumalik o sa isang bagay o isang tao na mas malapit. Kalokohan lang yan, isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Ricky, nakatayo ito sa tabi niya, ang mukha ay hindi mabasa. He's delirious, Alena. Epekto ng trauma at ng gamot. Huwag mong masyadong isipin. Tumingin si Alena kay Ricky. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito hindi bilang ang gwapong star surgeon, kundi bilang isang tao. Tinitigan niya ang perpektong ayos nitong buhok, ang mamahaling relos, ang mga matang tila laging may itinatago sa likod ng mga ito. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumalikod kay Ricky, isang kilos na mas malinaw pa sa anumang salita. Naglakad siya hindi patungo sa exit para umuwi at magpahinga, kundi patungo sa direksyon ng recovery room. Patungo sa silid kung nasaan si Leo. Narinig niya ang pagtawag ni Ricky sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng matitinding ilaw ng ospital, habang ang amoy ng antiseptiko ay nanunuot sa hangin, isang bagay ang naging malinaw kay Alena. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw lang. At hindi niya iiwan si Leo hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Lumipas ang 2 araw. Si Leo ay nailipat na sa isang private room. Si Alena ang personal na umasikaso nito. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang doktor para igiit na kailangan ni Leo
ng tahimik na lugar para sa mabilis niyang paggaling. Isang dahilan na totoo naman, pero sa kaloob-looban niya alam niyang may mas malalim na motibo. Gusto niyang protektahan ito mula sa mga mapanghusgang mata ng ospital. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang duty, dumidiretso siya sa kwarto ni Leo. Kadalasan, dinadatnan niya itong tulog. Uupo lang siya sa tabi ng kama, tahimik na pinagmamasdan ang pagtaas-baba ng dibdib nito, pinakikinggan ang mahinang tunog ng heart monitor. Pinag-aaralan niya ang mukha nito. Ang mga pasa ay unti-unti nang naglalaho, pero naroon pa rin ang mga bakas ng karahasan. Ang braso nitong nakakast, ang mga gasgas. Sino ka ba talaga, Leo? At sino ang may galit sa'yo ng ganito? Isang gabi, nadatnan niyang gising ito, nakatingin sa kisame. Dala niya ang isang libro na matagal na niyang hindi nababasa. Pampalipas oras. Sabi niya, medyo nahiya habang ipinapakita ang libro. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Salamat, doktora. Umupo si Alena at sinimulang magbasa ng malakas. Ang kanyang boses ay malumanay, pumupuno sa katahimikan ng silid. Akala niya ay makakatulog ito, pero nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang tutok na tutok ito sa pakikinig. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. Ang tauhan sa kwento, biglang sabi ni Leo nang huminto si Alena sa isang kabanata. Iniisip niya na ang kalaban ay ang lipunan, pero ang totoo, ang tunay niyang kalaban ay ang sarili niyang pride. Napatanga si Alena. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng pagsusuri. Ito ay isang komentaryong malalim, isang bagay na maririnig mo mula sa isang propesor ng literatura, hindi mula sa isang janitor. Nabasa mo na ba to? Tanong niya. Hindi maitago ang pagkagulat. Umiling si Leo. Hindi po. Pero sa kwento ninyo, halata na iyon ang pinupunto ng may akda. Mula noon, nagbago ang kanilang mga pag-uusap. Hindi na lang, hindi na lang ito tungkol sa gamot o sa kanyang paggaling. Nag-uusap sila tungkol sa mga libro, sa musika, sa mga pangarap. Natuklasan ni Alena ang isang Leo na hindi niya kailanman nakita sa pasilyo. Isang Leong matalino, may malawak na pangunawa, at may isang kapayapaan sa kalooban na nakakahawa. Isang hapon, habang tinutulungan niya itong kumain, dahil nahihirapan pa rin ito sa kanyang braso, nagkadikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Alena. Nagkatinginan sila, isang sandali ng pagkailang pero may kasamang init. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Sorry, sabi niya. Okay lang, sagot ni Leo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alena itong ngumiti ng malapad. Isang ngiting umabot hanggang sa mga mata nito. Isang araw, bumukas ang pinto at pumasok si Ricky. May dalang isang napakalaking bouquet ng mga rosas. Ang bango ng mga bulaklak ay tila sinakop ang buong silid. Alena, I was looking for you. Masigla nitong bati bago tumingin kay Leo na parang isang istorbo. Kamusta na ang pasyente natin? Hindi hinintay ni Ricky ang sagot. Nagpatuloy ito sa pagkukwento tungkol sa isang matagumpay na operasyon na ginawa niya, tungkol sa bago niyang kotse, tungkol sa kanyang sarili. Si Alena ay tango lang ng tango, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nang sa wakas ay umalis si Ricky, naiwan ang nakakasakal na amoy ng mga rosas. Tumingin si Alena kay Leo. Nakatingin ito sa mamahaling bulaklak na parang hindi ito nababagay sa silid. Pasensya ka na doon,
sabi ni Alena. Ngumiti lang si Leo. Mas maganda pa rin ang sampagwita, mahina niyang sabi. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumagos sa puso ni Alena. Isang tunay at hindi mapigilang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, habang inaayos niya ang mga gamit sa ibabaw ng bedside table ni Leo, aksidente niyang nasagi ang wallet nito. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Pinulot niya ito. Akmang isasara na niya ng may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito isang ordinaryong company ID, isang itim na card na may gintong mga letra. Sa ilalim ng pangalan ni Leo de Guzman, may dalawang salitang nakasulat na halos nagpatigil sa paghihinga niya. Hoy Dong Quantri, nabitawan niya ang wallet, kumakabog ang kanyang dibdib habang nanginginig niyang pinulot muli ang card. Tinitigan niya ito. Chairman's Access. St. Jude Medical Hospital. Hindi maaari. Paanong nangyari ito? Tila huminto ang mundo ni Alena. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay niya habang mabilis niyang isinara ang wallet at maingat na inilagay pabalik sa bedside table. Tila ba isa itong mainit na bakal na napaso sa kanyang palad. Tumingin siya kay Leo, na mahimbing na natutulog, ang muka ay payapa. Isang kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya isang simpleng janitor. Kung ganoon, bakit? Bakit siya nagpapanggap? Ang tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang bagyo ng pagkalito at pagdududa. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Bawat kilos ni Leo, bawat salita, bawat ngiti ay sinusuri na niya ngayon sa ilalim ng bagong liwanag na ito. Ang kanyang katalinuhan na hinangaan niya dati, ngayon ay nagmistulang isang piraso ng isang malaking palaisipan. Ang salitang ingat ay bumalik sa kanyang alaala. Ngayon, mas mabigat na ang kahulugan nito. Kinabukasan, hindi na siya mapakali. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niya ng katotohanan. Dumaan siya sa security office, nagkunwaring may kukunin lang na papeles. Nakita niya si Mang Tony, ang matagal ng guwardiya sa ospital na palakaibigan sa lahat. Mang Tony, kamusta po? Bati niya, pilit pinapasigla ang boses. Nako, tanong ko lang po sana, noong gabi po kasing naaksidente, yung pasyente ko, di ba dinala ko siya dito? Iniwan ko po kasi yung sasakyan ko sa likod. Baka lang po may na-record yung CCTV ninyo na kakaiba. Opo, doktora. Naalala ko po yon, sabi ni Mang Tony habang binubuklat ang logbook. Pero wala naman pong kakaiba, maliban lang po kay Dr. Salcedo. 2 beses po siyang pumasok at lumabas ng parking noong gabing yon. Naniga si Alena. 2 beses po? Opo, umalis po siya mga bandang 9:00. Tapos bumalik din po mga 10:30 na siguro. Medyo nagtaka nga po kami pero baka may naiwan lang. Ang puso ni Alena ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang atake kay Leo ay nangyari sa pagitan ng 9:00 at 10:00. Ang alibay ni Ricky sa pulis ay nasa isang dinner meeting daw ito hanggang hating gabi. Isa na namang kasinungalingan. Kinahapunan, nagkasalubong sila ni Ricky sa hallway. Ngumiti ito sa kanya, ang ngiting dati niyang hinahangaan pero ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. Alena, you look troubled. Problema ba yung pasyente sa room 32? Tanong nito, tumutukoy kay Leo. Okay lang siya, maikli niyang sagot. Doon niya napansin,
ang suot nitong mamahaling French cuff shirt. Sa kanang pulsuhan nito, kumikinang ang isang pilak na cufflink na may letrang S. Ngunit sa kaliwa, isang ordinaryong butones lang ang nakasara. Nawawala yata ang isang cufflink mo, sabi niya. Pilit na ginagawang kaswal ang tono. Tumingin si Ricky sa pulsuhan nito at bahagyang napakunot ang noo. Oo nga, no, baka nahulog kung saan. It's just a thing. Ibinrusilyo nito ang tanong at nagpatuloy sa paglalakad. Ang sobrang kaswal na sagot ni Ricky ay mas lalong nagpatindig ng balahibo ni Alena. Bumalik siya sa kwarto ni Leo. Kailangan niyang linisin ang mga kalat, isang paraan para pakalmahin ang nagwawala niyang isipan. Habang pinupunasan niya ang sahig sa tabi ng kama, naramdaman ng kanyang basahan ang isang maliit at matigas na bagay sa ilalim. Sinilip niya ito, isang maliit at pilak na bagay. Kumikinang ito kahit sa madilim na ilalim ng kama. Kinuha niya ito. Nang buksan niya ang kanyang palad, tila nanlamig ang buong katawan niya at huminto ang kanyang paghinga. Isang cufflink, pilak, na may eleganteng nakaukit na letrang S. Ang kapares ng suot ni Ricky kanina, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagpapanggap ni Leo, ang pekeng alibay ni Ricky, ang cufflink na ito, ang ibig sabihin nito, si Ricky. Si Ricky ang may gawa. Siya ang nagpabugbog kay Leo. Nakatayo lang siya doon, naninigas sa kinatatayuan, hawak ang maliit na piraso ng metal na sumisira sa lahat ng kanyang paniniwala. Ang malamig na katotohanan ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Mula sa kama, isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Anong nahanap mo, doktora? Napalingon si Alena. Nakadilat ang mga mata ni Leo, nakatitig ng diretso sa kanya, at sa mga mata nito, wala ang bakas ng antok. Mayroon itong talim, isang talas ng pag-iisip at pagmamasid na hindi niya kailanman nakita dati. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Agad niyang ikinuyom ang kanyang palad, itinatago ang cufflink na parang ebidensya ng isang krimen. Wala. Nauutal niyang sagot, ang puso niya ay bumabayo sa kanyang lalamunan. Nagpupunas lang ako ng alikabok. Hindi gumalaw si Leo. Hindi rin kumurap ang mga mata nito. Nanatili itong nakatitig sa kanya, isang tingin na tila binabasa ang bawat kasinungalingang sinusubukan niyang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi masabi at mga sagot na kinakatakutan. Naramdaman ni Alina ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang lalaking nakahiga sa kama ay hindi ang Leo na kilala niya. Ito ay isang estranghero. Dahan-dahang sinubukan ni Leo na umupo. Bawat kilos ay may kasamang hirap at napangiwi ito sa sakit. Ngunit hindi nito inalis ang tingin kay Alena. Doktora, sabi nito muli, ang boses ay mas malinaw na ngayon, mas may awtoridad kaysa sa dati. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang tono nito ay hindi nag-aakusa. Ito ay isang simpleng pahayag ng katotohanan na mas lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam ang gagawin. Ang utak niya ay nagtatalo. Dapat ba niyang ipakita ang cufflink? Dapat ba niyang sabihin ang kanyang mga hinala? Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung lalo lang niyang ilagay sa panganib si Leo o ang sarili niya? Tinitigan niya ang nakakuyom niyang kamay. Ang malamig na metal ng cufflink ay tila nagsusumigaw ng katotohanan. Huminga siya ng malalim,
Nag-iipon ng lakas ng loob. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Leo. Tapos na ang pagpapanggap. Nakita ni Leo ang pagbabago sa mga mata ni Alena mula sa pagkabigla, patungo sa pagdududa at sa huli, sa isang matapang na determinasyon. Hawak nito ang cufflink sa kanyang palad na tila isa itong susi. At sa paraang iyon, isa nga itong susi. Ang susi sa katotohanang matagal na niyang itinatago. Ito na yon, ang sandali ng pagpapasya. Hindi siya sumagot sa tanong nito. Sa halip, ang isip niya ay lumipad pabalik. 1 taon na ang nakalipas. Nasa isang mamahaling silid siya sa ospital na ito noon. Ang amoy ng antiseptiko ay pareho, ngunit ang pakiramdam ay ibang-iba. Nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang payat at malamig na kamay ng kanyang ama, si Don Ignacio de Guzman, ang tagapagtatag ng St. Jude Medical Hospital. Ang mga makina sa paligid nito ang humihinga para sa kanya. Leo, bulong ng kanyang ama, ang boses ay kasing hina ng kaluskos ng mga dahon. Ang ospital na ito, itinayo ko para sa mga tao, hindi para sa tubo. Bawat salita ay isang pakikibaka. May mga buwitre, anak. Mga buwitre na nakasuot ng puting coat. Nagnanakaw sila, hindi lang ng pera, kundi ng pag-asa, ng buhay. Nakita ni Leo ang luha sa gilid ng mga mata ng kanyang ama. Hanapin mo sila. Linisin mo ang bahay ko. Iyon ang huling habilin nito at iyon ang dahilan kung bakit siya naririto ngayon. Hindi bilang Leo de Guzman ang tagapagmana, kundi bilang si Leo ang janitor. Ang taong walang nakakakita. Ang taong nakakarinig ng lahat ng lihim na usapan sa mga pasilyo. Ang anino na nagmamasid at ang lahat ng kanyang investigasyon ay tumuturo sa isang tao. Ang magaling, respetado at tinitingalang si Dr. Ricardo Salcedo. Bumalik ang diwa ni Leo sa kasalukuyan. Tinitigan niya si Alena. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong integridad na nakita niya sa kanyang ama. Isang integridad na handang ipaglaban ang tama kahit na ito'y mahirap. Nagdesisyon siya. Isang kalkuladong panganib. Siya ang nag-utos sa mga gumulpi sa akin. Diretsong sabi ni Leo. Hindi na niya kailangang pangalanan kung sino. Alam niyang alam na ni Alena. Ang cufflink na yan, naiwan niya noong sinubukan niya akong silipin pagkatapos ng pambububugbog para siguraduhin tapos na ang trabaho. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Alena. Pero bakit? Dahil may mga nawawalang gamot, doktora. Mga mamahaling gamot para sa mga pasyenteng walang pambayad, lalo na sa mga bata, ibinibenta niya sa labas. At masyado na akong malapit sa katotohanan. Biglang iniabot ni Leo ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin yan. Delikado pag nalaman niyang hawak mo yan. Nag-aalangan man, dahan-dahang inilagay ni Alena ang malamig na piraso ng metal sa mainit na palad ni Leo. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang pagbabago sa kanilang relasyon. Hindi na lang ito doktor at pasyente. Sila na ay magkakampi. Mag-iingat ka, sabi ni Alena, at ngayon ang salita ay mayroon ng bigat at kahulugan. Tumango si Leo. Nang lumabas si Alena ng silid, naiwan si Leo na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Ang pagtitiwala niya kay Alena ay naglagay dito sa panganib. Tumingin siya sa maliit na bintana sa pinto. Sakto namang dumaan si Ricky sa pasilyo. Nakita nito si Alena. Ngumiti ito, ngunit ang ngiti
ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakita ni Leo ang tingin ni Ricky nang tumalikod na si Alina, isang tingin na puno ng galit at pagbabanta. Kinailangan niyang kumilos. May kinuha siyang isang maliit na bagay mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang pangalawang cellphone, maliit at luma. Hindi ito nakarehistro sa pangalan niya. Mabilis niyang pinindot ang numero. "Matias, ako to," sabi niya sa mahinang boses. "Bantayan ninyo si Dr. Reyes. Simula ngayon, 24 na oras. Huwag kayong magpapahalata." "Masusunod po, sir," sagot ng boses sa kabilang linya. Akmang ibababa na niya ang tawag nang biglang mag-ring muli ang telepono. Si Matias. "Sir, may problema," sabi ng boses, may halong pagmamadali. "Nalaman namin mula sa isang source sa loob. Alam na ni Salcedo na nag-iimbestiga si doktora sa kanya." Nanlamig ang buong katawan ni Leo. "Ano? Mukhang may nakakita sa kanya sa security office kahapon. Sir, may binabalak siya." "Iyamanamaking." Ang babala ni Leo ay parang isang alarmang hindi tumitigil sa isip ni Alina. May binabalak siya. Kinabukasan, pumasok si Alena sa ospital na may dalang bigat sa kanyang dibdib. Bawat anino ay tila may kasamang panganib. Bawat ngiti mula sa mga kasamahan ay tila may itinatagong pangungutya. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Kailangan niya ng matibay na ebidensya bago pa man siya maunahan ni Ricky. Nang gabing iyon, nagpaiwan siya sa ospital. Hinintay niyang halos wala ng tao sa kanilang palapag. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang paghinga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ni Ricky. Nakasara ito pero alam niyang hindi ito nakalock. Si Ricky ay mayabang, hindi nito iisipin na may magtatangkang pumasok sa kanyang teritoryo. Tama nga siya. Bumukas ang pinto sa isang marahang tulak. Sa loob, ang amoy ng leather at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa upuan ni Ricky sa harap ng malaki nitong computer. Nanginginig ang kamay niya habang inilalabas mula sa bulsa ang isang maliit na USB flash drive. Isinaksak niya ito. Lumabas sa screen ang mga folder. Surgical reports, patient files, research. At isa pa is isang folder na may simpleng pangalan, accounts. Iyon na yon, kinopya niya ang buong folder. Ang progress bar sa screen ay tila gumagalaw ng napakabagal. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Bilisan mo, bilisan mo. Click! Ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa kanyang likuran ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. "Naghahanap ka ng kung ano, Alena?" Nanigas si Alena. Ang boses na iyon, kalmado, malamig at puno ng tagumpay. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Ricky sa may pinto, nakasandal sa hamba, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. May isang mapanloko at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiti ng isang charming na doktor. Ito ang nangiti ng isang ahas na kahuhuli lang sa kanyang biktima. "Hindi ko akalain na may side career ka pala bilang isang magnanakaw, doktora," sabi nito. Ang bawat salita ay tumatagos na parang yelo. Mabilis na tinanggal ni Alena ang USB mula sa computer at itinago ito sa kanyang kamay. Tumayo siya, pilit na ipinapakita ang tapang na hindi niya nararamdaman. "Alam ko na ang lahat, Ricky. Ang pagnanakaw mo ng gamot, ang pagpapabugbog mo kay Leo." Tumawa si Ricky, isang tawang nakakakilabot,
walang bahid ng saya. Alam mo, wala kang alam, Alena. Ang mayroon ka lang ay mga walang kuwentang hinala. Lumakad ito palapit, dahan-dahan, na parang isang predator na pinaglalaruan ang kanyang pagkain. Akala mo ba matalino ka? Akala mo ba kaya mong talunin ako? Masyado kang naging abala sa pag-aalaga sa basurerong yon, hindi mo napansin na matagal na kitang pinagmamasdan. Tapos ka na, Ricky. Isusumbong kita. Mariin niyang sabi, kahit na ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Talaga? Tanong ni Ricky, at huminto ito sa harap mismo ng mesa. Sino ang paniniwalaan nila? Ikaw ang doktora na biglang naging obsessed sa isang janitor? O ako ang star surgeon ng ospital na ito? Bago pa man makasagot si Alena, may dalawang lalaking nakauniporme ng gwardiya ang biglang pumasok sa opisina, kasama ang hospital director na si Dr. Alonzo. Ang mukha ni Dr. Alonzo ay puno ng pagkadismaya. Dr. Reyes, sabi ng direktor sa isang formal at malamig na tono. Sumama ka sa amin. Ano? Bakit? Wala akong ginagawang masama. Protesta ni Alena. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng takot. Tumingin si Dr. Alonzo kay Ricky na umarteng tila siya ang biktima. Dr. Salcedo has filed a complaint against you. Bukod sa trespassing, we have reason to believe you have been involved in illegal activities. Ano ang illegal activities? Sigaw ni Alena, hindi makapaniwala. May natanggap kaming tip, sabi ni Dr. Alonzo, iniiwasan ang kanyang mga mata. Tungkol sa isang doktor na tumatanggap ng kickback mula sa isang pharmaceutical company kapalit ng pagrereseta ng kanilang mga gamot sa mga pasyente, mga gamot na may mapanganib na side effects. Ipinakita sa kanya ni Dr. Alonzo ang isang folder. Sa loob, may mga kopya ng pekeng email exchanges sa pagitan niya at ng isang kumpanya ng gamot. May mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga na idineposito sa isang account na nakapangalan sa kanya, isang account na hindi niya kailanman binuksan. Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang yan! Bitag to! Sigaw ni Alena, ang mga luha ng galit at kawalan ng pag-asa ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Ricky. Nakita niya ang tagumpay sa mukha nito. Ito ang plano, ang bitag. Ginamit ni Ricky ang kanyang pag-iimbestiga laban sa kanya. I'm sorry, Dr. Reyes. Habang iniimbestigahan ito, you are suspended effective immediately. Kailangan naming kunin ang iyong hospital ID, sabi ni Dr. Alonzo. Gumuho ang mundo ni Alena. Ang kanyang pangalan, ang kanyang karera, ang lahat ng pinaghirapan niya. Nawasak sa isang iglap. Habang isinasama siya ng mga gwardiya palabas ng opisina, napatingin siya pabalik kay Ricky. Ngumiti ito sa kanya, isang huling ngiti ng panalo, at kinuha ang USB mula sa kanyang nakabukas na palad na wala ng lakas. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, ibinagsak niya ang sarili sa sofa. Basang-basa ang kanyang muka ng luha. Wala na ang lahat. Natalo siya. Si Ricky ang nanalo. Ang kasamaan ang nanalo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Hinahayaang lamunin siya ng dilim at ng matinding kalungkutan. Pakiramdam niya wala nang natira. Maya-maya, sa gitna ng kanyang pag-iyak, may kumatok sa pinto. Mahina pero mariin. Sino naman yon? Wala siyang inaasahang bisita. Ayaw niya sanang buksan, ngunit nagpatuloy ang pagkatok. Walang tigil. Naiinis na tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at walang ganang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang lalaki.
Hindi na ito nakasuot ng asul na uniforme ng janitor. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na t-shirt at maong, ngunit mayroon itong tindig na hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang braso ay nakasling pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng isang bagay na matagal nang nawala kay Alena, pag-asa. Dr. Reyes, sabi ni Leo, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Kailangan nating mag-usap. Oras na para malaman mo ang lahat. Ang silid pulungan ng ospital ay malamig at tahimik. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nakaupo si Alena sa isang dulo ng mahabang mesa, kaharap ang mga miyembro ng hospital board kasama si Direktor Alonzo. Sa kabilang dulo, nakaupo si Ricky Salcedo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng kabanalan at pag-aalala. Pakiramdam ni Alena ay nasa sarili siyang burol. Ang bawat salitang binibitawan ni Ricky ay isa na namang pako sa kanyang kabaong. At sa sobrang bigat ng aking kalooban, pagpapatuloy ni Ricky, ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Nakita ko mismo si Dr. Reyes na pilit na kinukuha ang mga files sa aking computer. Sino ang nakakaalam kung ano ang balak niyang gawin sa mga iyon? Siguro ay para sirain ang ebidensya laban sa kanya. Tumingin si Direktor Alonzo kay Alena. Dr. Reyes, mayroon ka bang gustong sabihin para ipagtanggol ang iyong sarili? Binuksan ni Alena ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ano pa ang sasabihin niya? Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang USB na may lamang mga file na nagpapatunay sa kasalanan ni Ricky ay nasa kamay na nito. Talo na siya. Napayuko na lang siya, hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang mukha niyang puno ng kahihiyan at pagkatalo. Kung wala na, sabi ni Direktor Alonzo, may halong awa sa kanyang boses. Ang board ay magpapasya na. With immediate effect, the medical license of Dr. Alena Reyes is blag. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang sasabihin. Lahat ng mata ay napunta sa pinto. Sa una, pagtataka ang makikita sa kanilang mga mukha. Ang pumasok ay si Leo, ang janitor, na nakasling pa rin ang braso. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ng isang board member. Bawal ang hindi autorisadong tao dito, security. Ngunit bago pa man makakilos ang security, may sumunod na pumasok sa likuran ni Leo. Isang matandang lalaki na nakasalamin, may dalang isang itim na briefcase. Si Attorney Robles, ang pinakamatagal at pinakarespetadong abogado ng pamilyang De Guzman. Nagulat si Direktor Alonzo. Attorney Robles, anong... Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, magalang itong tumabi para bigyan daan ang taong nasa likod niya. Si Leo. Naglakad si Leo papasok sa silid. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at autoridad. Hindi ito ang lakad ng isang janitor. Ito ang lakad ng isang taong nagmamay-ari ng lugar na kanyang tinatapakan. Huminto siya sa ulunan ng mesa. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng board, isa-isa bago ang kanyang mga mata ay tuluyang tumuon kay Ricky Salcedo, na ngayon ay maputla na parang papel. Sino ka para basta-basta na lang pumasok dito? Mayabang na tanong ni Ricky, pilit na itinatago ang kaba. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Ako si Leo de Guzman, sabi niya.
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid na parang kulog. At ako ang may-ari ng ospital na ito. Isang nakabibinging katahimikan. Maging ang paghinga ay tila huminto. Nakita ni Alena ang paglaki ng mga mata ni Direktor Alonso, ang pagbagsak ng panga ng ibang mga board member, at si Ricky ay tila isang estatwang biglang nabasag. Hindi, hindi totoo yan! Sigaw ni Ricky, ang kanyang boses ay basag. Isa ka lang hamak na janitor! Ang pagiging janitor ay isang marangal na trabaho, Dr. Salcedo. Isang trabaho na nagturo sa akin na makita ang lahat ng basura na itinatago mo sa ilalim ng iyong magandang pangalan. Sagot ni Leo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pumasok si Attorney Robles at binuksan ang briefcase nito. Inilabas nito ang mga dokumento at ipinamahagi sa board. Ang katibayan ng pagmamay-ari ni Leo de Guzman. At ngayon, pagpapatuloy ni Leo, oras na para maglinis. May pinindot siya sa isang remote. Isang malaking screen sa dingding ang bumukas. Unang lumabas ang isang video. CCTV footage mula sa madilim na eskinita. Kitang-kita ang dalawang lalaki na binubugbog si Leo. At pagkatapos, isang anino ang lumapit. Isang aninong may tindig at suot na kaparehong-kapareho ng kay Ricky Salcedo. Sunod na lumabas ang isang audio recording. Ang boses ni Nurse Patricia Ramos. Ni umiiyak habang isinasalaysay ang lahat ng utos ni Ricky. At ang panghuli, mga dokumento. Ang tunay na mga bank statement. Ang mga order ng gamot, ang lahat ng ebidensya na hindi nakuha ni Alena dahil matagal na itong hawak ng mga pribadong investigador ni Leo. Bumagsak si Ricky sa kanyang upuan, wala ng kulay ang muka, nanginginig. Tapos na ang laro. Alena! Pakiusap nito, tumingin sa kanya na parang isang asong nalulunod. Tulungan mo ako. Ngunit si Alena ay nakatingin lang kay Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng paghanga at pasasalamat. Sa gitna ng sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Tumayo si Leo at lumapit kay Alena. Hinawakan niya ang kamay nito. Okay ka na, bulong niya. Habang pinuposasan ng mga pulis si Ricky, huling beses itong tumingin sa kanila, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Hindi pa tayo tapos! Sigaw nito habang kinaladkad palabas. Ngunit hindi na iyon narinig ni Alena. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng tibok ng puso ng lalaking nagligtas hindi lang sa kanyang pangalan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip. Ang St. Jude Medical Hospital ay dumaan sa isang malawakang paglilinis. Hindi lang sa sahig at mga pasilyo, kundi sa buong sistema nito. Sa pamumuno ni Leo, isa-isang tinanggal ang mga opisyal na kasabwat sa korupsyon ni Ricky. Ang pera na ninakaw mula sa ospital ay nabawi at agad na inilaan para sa pagtatayo ng isang bagong pediatric charity wing. Ang pangalan ni Alena ay ganap na nalinis. Ang kanyang suspensyon ay binawi at isang formal na paghihingi ng tawad ang ipinaabot sa kanya ng buong hospital board sa harap ng lahat ng empleyado. Nang una siyang tumuntong muli sa pediatric ward, hindi ang mga mapanghusgang tingin ang sumalubong sa kanya, kundi mga palakpakan at mga ngiti. Ang mga nurse
mga nurse, mga kapwa doktor at maging ang mga magulang ng kanyang mga pasyente ay lumapit sa kanya, nag-aalok ng mga yakap at salita ng suporta. Sa sandaling iyon, habang yakap-yakap ang isang batang pasyente na gumaling sa kanyang pangangalaga, naramdaman na ni Alena ang tunay na kahulugan ng kanyang propesyon. Ito ang tunay niyang yaman. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi pa naaayos. Isang pag-uusap na kailangan nilang harapin. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang duty, nakatanggap siya ng isang text message. Rooftop, naghihintay ako. Leo. Pumanhik siya sa rooftop ng ospital. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay kumikinang na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Nakita niya si Leo nakatayo malapit sa gilid, nakatingin sa malayo. Hindi na nito suot ang sling. Leo, tawag niya. Lumingon ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata ay tila mas malalim, mas makahulugan. Alena, sagot nito. O dapat ko bang sabihing, Doktora? Alena na lang, sabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naglakad siya at tumayo sa tabi nito. Sandali silang binalot ng katahimikan, isang komportableng katahimikan. Sorry ba sabay nilang sabi, bahagya silang natawa. Ikaw muna, sabi ni Alena. Huminga ng malalim si Leo. Sorry kung nagsinungaling ako, kung hindi ko sinabi sa iyo kung sino talaga ako. Kailangan kong gawin yon para sa investigasyon, para sa habilin ng aking ama. Pero hindi ko inasahan na makikilala kita. Hindi ko inasahan na mahuhulog ako sa iyo. Hinawakan ni Leo ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ay magaspang pa rin, mga kamay ng isang taong sanay sa pisikal na trabaho, ngunit ang init na dumadaloy mula rito ay totoo. Nung una, ang gusto ko lang ay makahanap ng isang taong magmamahal sa akin bilang si Leo, hindi bilang si De Guzman. Pero ikaw, ipinagtanggol mo ako noong ako'y si Leo pa lang na janitor. Nakita mo ang halaga ko noong ang tingin sa akin ng lahat ay basura. Iniligtas mo ang buhay ko, Alena, at iyon, hinding-hindi ko mababayaran. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Alena. Ako dapat ang magsorry, hinusgahan kita dahil sa iyong anyo, dahil sa iyong trabaho. Nabulag ako ng mga ipamantayan ng lipunan ng mga takot mula sa aking nakaraan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Noong una ayaw kong aminin pero may nakita akong kakaiba sa iyo. Isang kabutihan na hindi ko nakita sa iba at iyon ang minahal ko. May dinukot si Leo mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang mamahaling singsing na may diamante o isang kwintas na gawa sa perlas. Isang sariwang bulaklak ng sampagwita. Dahan-dahan niya itong inilagay sa likod ng tainga ni Alena. Ang halimuyak nito ay simple, dalisay at totoo. Hindi ko kailangan ang may-ari ng ospital. Bulong ni Alena, ang kanyang puso ay puno ng isang kaligayahang hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang kailangan ko lang ay si Leo. Ngumiti si Leo, isang nangiting nagpaliwanag sa buong kalangitan ng gabi. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa kanya at sa ilalim ng tahimik na mga bituin, sa ibabaw ng syudad na kanilang pinagsisilbihan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangako, paggalang, at isang pag-ibig na nahanap sa pinakahindi inaasahang lugar. Isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na yaman
ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa tibok ng isang pusong tapat at mapagmahal.